Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po si Rhea Lynn Ebora, 31 taong gulang. Sa pagpapalang kaloob ng Panginoon ay nakakilala, sumampalataya at pinagkalooban ng Panginoon ng kaligtasan noong February 2025. Ako po ay unang nakapakinig ng salita ng Panginoon nung ako ay 14 na taong gulang pa lamang. Iyon po ay sa God is Able Baptist Church. Sa may silangan pa po iyon kay Pastor Eloy. Salamat po sa Panginoon sa paggamit niya kay Madam Gemma Riucci upang ako'y maimbitahan. Sa panahon pong iyon ay kami magkaklase. Bagamat ako po ay sumisimba din naman noon sa nakalakhan kong simbahan, ay napakalaki po ng kaibahan, lalo na pagdating sa pangangaral ng salita ng Panginoon, ang God is Able Baptist Church. Una ko pong napansin ang pagkakaroon ng bawat isa ng Biblia, na nagiging gabay po upang masundan ang bawat itinuturo ng ating pastor. Iniisip ko po noon paano nila nagagawa na yung mula sa gitna, pupunta sa hulihan, at mamaya nasa unahan na sila ng bahagi ng Biblia. Sapagkat sa edad ko pong 14 na taon, ay hindi po ako nakabubuklat ng Bible. Dahil sa wari ko po noon ay napaka-boring naman. At mukhang wala akong maiintindihan. Sa panahon pong iyan ay busy ako magbasa ng nakakahiyaman ay pocketbook. Sa paglipas po ng panahon, matyaga akong inakay at ini-Bible study ni Kuya Henry. Hanggang sa natapos ko po ang high school at nang makagraduate ako ay pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Manila. At doon ko po nakita ang tunay na daya ng kasalanan. Ang buhay na masaya sa pag-aakala ng marami, ngunit lublob sa mali at kalikuan. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang bisyo na hindi nararapat para sa isang babae. Pero sadya pong napakabuti ng Panginoon. Niloob niyang muli ay makabalik ako dito. Muli ay ginamit ng Panginoon si Kuya Henry upang ipagpatuloy ang pagtuturo sa akin. Unti-unti ay muling binuksan ng Panginoon ang puso ko para sa kanyang mga salita. May mga pagkaunawang bago para sa akin. Hanggang sa ang Biblia na hindi ko noon binubuklat kasi nga hindi ko maintindihan, ay sinimulan kong basahin. Hanggang sa kalaunan, ang Bibliang inaakala kong boring, ang magtuturo o magsasabi sa akin ng mga sagot sa kahit na anong tanong na meron ako. Hanggang sa noong February po ng nakaraang taon, may isang talata sa Biblia ang tuluyang gumising sa aking buhay espiritual. Yun ay yung lumapit kayo sa akin, sabi po ng Panginoon, kayo mga napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kumbaga po sa kahit ano pa mang pinagdadaanan natin sa buhay, ang Panginoon lang talaga ang ating dapat takbuhan at palagi siyang aalalay. At simula po noong ako'y makakilala, sumampalataya at tumanggap ng kaloob na kaligtasan, ay tunay na aking natagpuan ang tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan at tunay na kayamanan. Iyon po ay pag may Panginoong Hesus sa ating buhay. May pagdaanan man, ngunit wala ng bigat ng pagpasan dahil may Panginoonanan sa ating nakaalalay. Hanggang sa isang pong pagsubok sa aking pananampalataya ang aking pinagdaanan, nito lamang pong nakaraang Disyembre. Nagsimula po ito ng October, nang mapansin po na lumalaki ang aking tiyan. Then last week po, ng November, ang findings po ng doktor ay cancer. Hindi po iyon naging madali sa akin. Struggle po sa financial at higit po sa lahat ay sa emosyonal. May mga gabi po noon na umiiyak ako pag tumitingin ako sa dalawa kong anak. Kasama sa bawat panalangin ko ang pagbulong sa Panginoon na pagkalooban niya nawa ako ng lakas at kagalingan. Hanggang sa isa kong panalangin ang siyang lubusang nagpatibay ng aking pananampalataya. Hindi ko alam kung sa puso ko o sa isipan nang galing ang pagbulong ko sa Panginoon. Sa aking panalangin, binulong ko sa Kanya na ipagkaloob niya nawa sa akin na matanggap kong maluwag sa aking loob
kung ano ang kaloob niyang mangyari, na huwag nawang magkaroon ng takot o pag-aalinlangan ng aking puso. At dahil po sa sakit ko ngang iyon, sa akin pong kalagayan, namukha po talaga ako ng manganganak sa laki po ng aking tiyan. May mga kaibigan po ako na pumupunta at dumadalaw sa akin. Napakamapaghimala pa rin po talaga ng Panginoon dahil nagagawa ko pa rin po makapag-share sa kanila ng kanyang mga salita. Tinatanong pa po nila ako, paano daw po ako nakaka-act ng normal, ganong parang ang bilis ng pangyayari sa akin. Napansin ang paglaki ng tiyan ko, month ng October, nagpa-check up ako at sumailalim sa kung ano-anong test. Then November, yung findings ng doktor na cancer. Isa lang po ang naging sagot ko noon. Siguro dahil malinaw na sa akin na ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay at ang Panginoon din ang babawi nito. Wala tayong karapatang kontrolin, bagkus ipagpasalamat pa natin yung buhay na ipinahiram niya sa atin. Month po ng December, second week, inoperahan po ako. Kasabay ng bukol na tinanggal sa akin ay may mga organs din na kailangan tanggalin. At ipinaubaya ko po iyon lahat sa Panginoon. After po ng operation ko, nitong January lang po lumabas ang biopsy ko at ang result ay benign. Hindi po siya cancer. Iba talaga gumawa at kumilos ang Panginoon. Kaya niyang mabago ang lahat. Kaya niyang ibigay ang imposible. Kailangan lang nating magtiwala. Titingin siya sa ating puso at kung paano tayo manalig at sumampalataya sa Kanya. Kung paano natin ipapaubaya ang ating buhay sa tunay na may-ari nito. Napakamapagpala po ng Panginoon sa akin sa napakaraming bagay. At ang ipinagpapasalamat ko doon ay ang tuluyang paglalim ng aking pagkakilala at pananampalataya sa Kanya. Yan lang po. Salamat po.